una sa lahat. Tabang! Give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Mapaminsalang lindol, patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 19 at tinatayang madaragdagan pa. Inisnab si Tulfo, 18 nagpakilalang bagman hindi sumipot sa pagdidig ni Senator Erwin Tulfo at dumiretso sa opisina ni Senator Robin Padilla. Nagpapanggap na banal sa gitna ng agawan sa liderato ng Senado, Yuse Claire Castro, may tila patama kay Senator Alan Peter Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Nag-iwan ng matinding pinsala sa ilang bahagi ng Mindanao ang 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Live mula sa General Santos City, nangungun sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, may mga naitala na bang nasawi sa lindol at kanina nga nabanggit natin ay 19 pero posible pinangangambahan na madagdagan pa. Jiggy, dito sa Jansa, nasa siyam na ang naitalang nasawi rito sa pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Base yan sa datos ng CDRRMO ng Jansan sa General Santos City, umabot ng intensity 7 ang lakas ng pagyanig. Ayon sa PHIVOX, ang ganitong kalakas sa pagyanig ay destructive o nagdudulot ng pinsala. Dahil dyan, bumigay ang ilang gusali sa lugar. Kasama riyan ang fast food restaurant na ito na gumuho na dahil sa lakas ng lindol. Agad dumating ang Bureau of Fire Protection para pasukin ang kainan at siguraduhing walang natrap dito. Nakunan din ng video ang pagguho ng bahagi ng isang mall sa Jansan. Kita ang pagkawasak ng pader dahil sa lindol. Pati ang gusali sa universidad na ito, nagmistulang nayuping lata sa tindi ng pagguho. Bumigay rin ang kisame at ilang bahagi ng General Santos City Airport kasunod ng lindol. Pansamantalang sinuspinde ang operasyon ng paliparan sa tala ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office. Nasa siyam na ang nasawi, higit 100 ang sugatan habang 3 iba pa ang nawawala. Nagpapatuloy pa rin ang assessment ng lokal na pamahalaan sa naging pinsala ng lindol. Sa Maasim, Sarangani kung saan ang epicenter ng lindol, gumuho ang lupa at naglaglagan ang mga bato sa isang kalsada. Lindol ang sumalubong sa mga estudyante sa unang araw ng klase. Sa gitna ng flag ceremony sa Matanao National High School sa Davao del Sur, biglang gumuho ang isa sa mga gusali. Wala naman daw nasaktan sa insidente dahil walang tao sa loob ng mga classroom. Nagsigawan naman ang mga estudyante at guro sa Mahayahay Elementary School sa Maleta, Davao Occidental nang maramdaman ang pagyanig. Wala ring naiulat na sugatan sa paaralan. Sa tala ng Office of Civil Defense, aabot sa 19 ang nasawi sa lindol sa Davao Region at Soc-Sargen. 10 rito ay galing sa Jansan. Under validation pa ang mga bilang na ito. Mahigit 100 naman ang sugatan habang 12 ang nawawala. Jiggy. At Bril, karaniwan ang pinaka-evacuation nitong mga nagiging biktima ng lindol, yung kanilang mismong bakuran. Kasi nga, hindi sila pwedeng pumasok sa mga gusali o mismong kanilang tahanan. Pero sa sitwasyon ngayon, kumusta yung supply ng tubig o kuryente o yung komunikasyon dyan sa mga lugar na apektado ng lindol?
Jiggy, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos na kumilos ang lahat ng ahensya ng gobyerno para tumulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, na nakikipag-ugnayan na rin sa disaster response effort ang OCD at NDRRMC. Inatasan din ang DSWD na ihanda na ang relief goods at siguraduhing handa ang mga evacuation center. Nasa lungsod na rin ang ilang kalihim ng mga ahensya para i-assess ang pinsala ng lindol at siguraduhing matutulungan ang mga biktima. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas ng mga apektadong lugar sa Mindanao. Until further notice daw ang class suspension. Siniguro naman ng palasyo na sapat ang pondo ng gobyerno para sa pagresponde sa lindol. Sa ngayon, hindi raw muna bibisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Mindanao. Gusto raw tiyakin ng Pangulo na ibubuhos ang lahat ng atensyon sa pagtugon sa lindol. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Ingat kay John Bril. Yan pong ulat ni Bril Montalvo live mula sa General Santos City. Nagsagawa ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, pero hindi sumipot dyan ang 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 correspondent Mean Los Bañas. Mean, anong tinalakay dito sa pagpupulong ng consultative meeting ng BRC? Yes, Jiggy, sumentro ang consultative meeting ng Blue Ribbon Committee kaina sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo doon pa rin sa issue ng flood control scandal. At imbitado dyan yung 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico, pero hindi sila dumalo sa pagdinig na yan. Bagay na ikinadismaya ni Senator Win Gatchalian. Ayon kay Senator Win, opisyal silang ipinatatawag at valid yung invitation sa kanila. At kung totoo daw yung kanilang testimonya, dapat daw ay inilatag nila ito sa venue kung saan dapat ay naipaliwanag sa mga senador at nasa loob nga ito ng isang consultative meeting. Kung matatandaan natin, Jiggy, yung hearing ng Blue Ribbon na pinangunahan nila Senators Pia Cayetano, Alan Cayetano at Senator Dante Marcoleta noong Huwebes, doon pumunta itong 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico at nagturo nga sila. Nagbanggit ng ilang pangalan ng mga politiko na di umano nahatiran nila ng mali-maletang pera at kabilang nga dyan sila Senators Erwin Tulfo at Tito Sono na parehas na itinanggi yang akusasyon na yan. At narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Win Gatchalian. Dapat pumunta ho sila dito para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan. At may nang sinabi ni Senator Cayetano na hindi otorisado ang BRC meeting ngayong araw. Anong reaksyon dito ng Gatchalian Block? Alam mo, Jiggy, simula pa last week, nagpapalitan na lang talaga ng batikos itong kampo ni Senator Alan Cayetano at yung kampo ni Senator Win Gatchalian. For today, talagang binakbakan nitong Blue Ribbon Committee members under Senator Win Gatchalian yung naging pagdinig noong Huwebes. Dahil ang sabi nga nila, yung hearing daw nila Senator Cayetano at Senator Marcoleta noong Huwebes na Blue Ribbon Committee ay hindi legal at tinawag pa nga ni Senator Erwin na hausyaw. Pakinggan natin ang pahayag nila Senator Erwin Tulfo at Senator Kiko Pangilinan kaugnay niyan. It was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. Jiggy, si Senator Raffy Tulfo naman tinawag na live selling yung ginawang pagdinig ng Blue Ribbon under Senators Cayetano and Marcoleta noong nakaraang Huwebes. At hindi rin daw dapat tinatawag na bayani yung nagpakilalang 18 bagmen ni Zaldico dahil sinungaling daw ang mga ito at hindi nagkatugma-tugma at inconsistent yung kanilang mga pahayag. Narito ang bahagi ng pahayag naman ni Senator Raffy Tulfo. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, naninira ng buhay ng mga inosenteng tao,
ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Jiggy, inimbitahan din sa meeting yung ilang mga kongresista na itinuro nga nung 18 nagpakilalang bagmen. Kasama na dyan si Congressman Martin Romualdez. Pero walang dumating doon sa mga in-invite na kongresista. Pero nagpasabi ang Secretary General ng Kamara na dahil yan sa interparliamentary courtesy. Samantala, ngayong hapon ay naka-receive ng sulat itong opisina ni Senator Erwin Tulfo mula sa anak ni Senator Loren Legarda mula kay Congressman Leandro Leviste at sinasabi nitong kinikilala niya ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee under kay Senator Erwin Tulfo at handa raw siya makipagtulungan at magbigay ng impormasyon. Jiggy. At mayan, kaninang umaga, nakita ko yung live mode sa pagdating ng 18 Marines dyan sa Senado. At sa halip nga na pumunta sa meeting ni Senator Tulfo ay dumiretso sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla at nagpa-press con. Pero sinasabi ni Attorney Baligod, di nila ini-snub yung pagdinig, yung meeting, pero nandun sila, handa naman silang pumunta, bagamat meron silang concern sa magiging trato or magiging security nila. So, dun sa press con ay ano ba yung tinalakay dito at ano pa yung ibang mga napag-usapan, Mayan? Jiggy, kasi umpisahan ko lang kaya hindi sila agad nakapasok ng Senate building kanina. Wala raw kasi silang reply doon sa Secretariat ng Blue Ribbon kung sila ba ay pupunta sa pagdinig ngayong araw. So nagulat, hindi naman nagulat, pero yun nga, in the middle of the hearing, sinabi ni Senator Erwin na nasa baba na pala yung 18 nagpakilalang bagmen. And sinundo sila mismo ni Senator Robin Padilla kasi natatagalan nga at hindi sila makaakyat at hindi sila makapasok ng building. Yun pala, inaayos yung requirements para makapasok sila kasi nga kailangan ng QR code. Pero yun nga, tama ka, Jiggy, nung finally naayos yung requirements para makapasok sila ng Senate premises ay hindi naman sila dumiretso doon sa pagdinig kung saan sila ay iniimbita, kundi dumiretso sila sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla para doon sila mag-press con. At ang sinasabi nila ay kinababahala daw nila na ang nangunguna o nagpe-preside sa hearing ay si Senator Erwin Tulfo na isa sa mga tinutukoy ng isa sa bagmen na yan, isa sa 18 bagmen na yan na di umano nakatanggap ng mali-maletang pera. Pero ang sinasabi nila, ready silang humarap sa pagdinig, either yung pinangungunahan nila Senator Cayetano o itong pinangungunahan ni Senator Tulfo, pero ang panawagan nila kung pwede mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo, wag siya yung manguna, kundi ibang senador. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Levito Baligod na siyang legal counsel nitong 18 bagmen na ito. We are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo is presiding over this investigation. Kasi po, inaakusahan siya, pero siya rin ang mag-iimbestiga. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. He can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Siyempre, Jiggy, pinasagot natin si Senator Erwin Tulfo kung siya ba ay ready mag-inhibit. At ready naman daw mag-inhibit ang senador sa susunod na hearing. Hindi raw kailangan siya ang mag-preside bilang delikadesa na rin. Ibibigay niya raw yan sa ibang senador na miyembro ng Blue Ribbon Committee. Pero humirit din siya na mukha naman daw PR at optics lang yung pagpunta ng 18 bagmen na yan kasi nga hindi naman dumiretso sa hearing kundi nag-press conference lang. Samantala, bahagi rin ng hearing kanina, Jiggy, maikwento ko na rin, ay dumalo si Attorney Melvin Matibag, ang direktor ng NBI, kung saan nag-report siya sa mga senador nung kanilang analysis sa pag-aaral doon sa mga salaysay at testimonya ng 18 bagmen na yan. At lumalabas ayon kay Director Matibag na marami daw inconsistencies at kaduda-duda at butas doon sa mga puntos na inilabas nila. Kaya ang tingin nila, Director Matibag, weak yung kanilang salaysay, coached o itinuro yung kanilang salaysay at hindi raw magagamit para makapagsampa ng kaso sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Melvin Matibag, ang direktor naman ng NBI. Ang ebidensya ay puro salita lamang, walang kasamang pisikal na ebidensya. Kung meron pong katotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinake down pa po namin ito at tanungin isa-isa, mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat
nitong pinagsamang sinumpang salaysay. Marami pong inconsistency masyado. Jiggy, maagang tinapos ng Blue Ribbon Committee yung kanilang consultative meeting bilang pagrespeto na rin daw sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao at para makapag-prepare din daw ang block o yung kampo nila Senator Gatchalian para sa pagtulong sa mga biktima. Bagay na sinabi rin ni Senator Cayetano sa kanyang press conference ngayong hapon. Ayon kay Senator Alan Cayetano, naghahanda rin daw sila sa pagtulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan muna ang litas mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Iismiran lang umano ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdawit sa kanya ng 18 nagpakilalang bagman sa kickback scheme. Git pa ng palasyo, kargador o basurero ang dapat itawag sa kanila at hindi ex-Marines. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Palace Correspondent Maricel Halili. Maricel, anong paliwanag dito ng Malacanang? Alam mo, Jiggy, kung tatanungin daw si Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang reaksyon niya dito sa mga sinabi ng 18 dating bodyguards nitong si Zaldico, nako, malamang mag-a-eye roll o kaya ay iismiran lang ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro sa press briefing kanina. Sabi niya kasi kung nakita raw natin kung paano yung naging reaksyon ni Pangulong Marcos nang tanungin siya kung totoo o hindi yung issue ng no-L scenario o yung no-election scenario, malamang pareho rin daw yung maging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil malinaw daw sa Pangulo na walang katotohanan itong mga paratang ng 18 bodyguards ni Zaldico. Hindi raw totoo na merong mali-maletang pera na inihati doon sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos. Isa pa, maituturing daw kasi na usurpation of authority yung nangyaring Blue Ribbon Committee hearing nung nakaraang linggo dahil malinaw naman daw kung nakanino na ang otoridad pagdating sa pagdinig na ito. Siyempre, nabanggit din kanina ni Undersecretary Claire Castro na ayaw na nga rin ng Armed Forces of the Philippines na ipatawag bilang 18 ex-Marines. Etong 18 na nagsalita doon sa Blue Ribbon Committee hearing last week. Dahil nangyari naman daw yung mga pangyayari tungkol sa Baleta issue, wala na rin naman sa Marines. Etong 18 individual na to. Pero pwede raw silang tawaging Maleta Boys o kaya basurero. Total, basura naman daw ang tawag nila doon sa mga inihahatid nila. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Undersecretary Claire Castro. 18 kargador. Actually, 18 maleta boys, 18 basurero. Pwede po sila i-describe na ganon sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo nung sila ay pumasok bilang bodyguards ni Zaldico. At Maricel, pinayuhan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Win Gatchalian na wag umanong magpagamit sa Malacanang. Anong reaksyon dito ng palasyo? Simple lang ang tugon dyan ni Palace Press Officer Claire Castro Jiggy. Sabi niya lang kay Senador Alan Peter Cayetano, huwag siyang pa-victim. Alam naman daw natin kung sino ang totoong biktima sa pangyayaring ito. Kasama na dyan yung taong bayan na naniwala sa integridad ng institusyon ng Senado. Of course, biktima rin daw dito yung mga victims mismo ng extrajudicial killings na gusto lang naman na mapanagot kung sino yung dapat na mapanagot. Sa ilalim daw kasi ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, ang mga nangyari, nagkaroon ng gun-related incident na patakas daw itong si Senador Bato de la Rosa. Kung totoo raw na merong intervention o pakikialam ang Malacanang sa Senado, pihado raw na hindi mangyayari ang mga insidenteng ito. Kaya ang sabi ni Yusek Claire Castro, hindi dapat sa Malacanang mag-ingat. Dapat daw mag-ingat ang taong bayan dun sa mga nagpapanggap na banal. Tinanong natin, sino bang tinutukoy dito ni Yusek Castro nang sabihin niya na nagpapanggap na banal? Si Senator Alan Peter Cayetano ba ito? Ang sabi ni Yusek Claire Castro, wala siyang tinutumbok na partikular na individual tungkol sa pahayag niya na ito. Pero kung tinatamaan daw si Senador Cayetano, wala raw siyang magagawa rito. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Marami pong nabiktima ang kaguluhan sa Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. So, ang sinasabi ay mag-ingat sa Malacanang, mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal.
At Maricel, may payag si dating Senate President Franklin Drilon na dapat daw makialam ng Malacanang sa nangyayari sa Senado. Anong sagot dito ng Malacanang? Jiggy, bukas naman daw si Pangulong Bongbong Marcos sa suhestyon na ito ni dating Senate President Frank Drilon, lalo na't iginagalang na dating opisyal ng pamahalaan itong si Senator Drilon. Sabi nga kanina ni Jose Castro, nakahanda rin si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, lalo na't malinaw naman ang posisyon ngayon ng palasyo na ang kinikilala nila bilang Acting Senate President ay ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Marami rin daw kasing kailangan ang talakayin, partikular yung mga pending bills si Pangulong Bongbong Marcos sa mga senador. Pero syempre, ang tanong daw dyan, uubra ba ang suggestion na ito kay Senador Alan Peter Cayetano? Jiggy. At yung kahandaan ng palasyo na magpatawag si PBBM ng special session para sa mga senador ay may target date na ba para dito? Sa ngayon, Jiggy, pinag-uusapan pa raw sa Malacanang yung tungkol nga dito sa posibleng pagpapatawag ng special session dyan sa Senado. Titingnan natin dahil ang sabi kasi kanina ni Jose Claire Castro, baka ngayon o kaya ay bukas, meron na siyang mabigay na development. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, ilan sa mga manoy bagman sa flood control kickback scheme idinimanda ni Senator Erwin Tulfo. At Senator Alan Peter Cayetano nagpatutsyada sa anyay Senate of Malacanang. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagsampan ng reklamo si Senator Erwin Tulfo laban sa ilang miyembro ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. Live mula sa Pasay, nangungunan sa balita si Dave Abuel. Dave, ano mga sinampang reklamo ni Senator Erwin? Jiggy, reklamong grave oral defamation in relation to Cybercrime Prevention Act ang isinampang reklamo ni Senator Erwin Tulfo laban sa 3 miyembro ng 18 umano'y bagman. Sa kopya ng complaint affidavit na hawak ng senador, nakasaad bilang respondent sina Bernard Gumban, Rosebert Waupan at Benny Voluntate. Nag-ugat daw ang reklamo sa mga akusasyon na nag-uugnay kay Tulfo sa umano'y kickback scheme at human trafficking. At sabi nga ni Tulfo kanina, handa siyang mag-inhibit sa komite kung sakaling magharap sila ng mga tinagurian niyang Maleta Boys. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Tulfo. Hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga pinagsasabi kasinungalingan na kailangan po lang sagutin sa korte na yung mga paratang po nila sa atin. Dati po pinalusot ko pa ito nung una. Hindi po kami dahil wala naman talagang katotohanan. Pero yung ginawa nila nung June 4, padami ng padami. Dati ilang maleta lang, naging 8 maleta na. Tapos meron na ngayong human trafficking. Puro kalukuhan na. At Dave, sa paniwala ni Senator Tulfo, ano bang dahilan bakit siya napasama at inakusahan ng mga bagman? Jiggy, tingin ni Tulfo, politika ang posibleng nasa likod ng mga paratang. Nito raw kasing nakaraan, naging matunog ang pangalang Tulfo sa mga survey sa posibleng presidente o vice-presidente sa 2028. Paglilinaw ni Tulfo, wala silang interes sa mga pwestong yan. Narito ang kanyang pahayag. Hindi naman ho kami interesado kung tumakbo si Sara, di tumakbo siya. Marami pong interesado na tumakbo na pagkapangulo. Bakit ho kami kagad itutulak dyan? Bakit ho kami katitignan? Jiggy, isa pang nakikita ni Tulfo na posibleng dahilan ng mga paratang ay ang pagiging kaalyado niya ng administrasyon. Tingin din ni Tulfo may nagpupondo sa umano'y mga kasinungalingang ito. Pero wala raw siyang suspect na posibleng nasa likod nito.
Yan muna ang latest mula rito sa Pasay. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Dave Abuel live mula sa Pasay. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na mayroong dalawang paksyon ang Senado ngayon, Senate of the Philippines at Senate of Malacanang. Ayon kay Cayetano, ang Gatchalian Bloc ang Senate of Malacanang habang ang kanilang grupo ang Senate of the Philippines. Dahil dito minungkahi ni Cayetano na silang dalawa na lang ni Gatchalian ang pumirma sa mga dokumento. Anya, mainam na solusyon ito para maiwasan na magkasuhan sila ni Gatchalian ng usurpation of authority at para hindi rin daw maipit ang pasweldo sa mga kawani ng Senado. Pero tutol daw dyan si Gatchalian. Apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So yung Senate of Malacanang had the hearing kanina and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay complete? Susunod, higit 200 aftershocks na itala matapos sa malakas na lindol sa Mindanao. At kontratistang si Curly Discaya kinulong na sa Bulacan dahil sa kasong malversation. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Patuloy pa rin nararamdaman ng aftershock sa ilang bahagi ng Mindanao kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa FIVOX, nangunguna sa balita si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, una sa lahat, ano ba ang naging dahilan ng lindol at mismong Sarangani ang epicenter niya? Yes, Jiggy, nandito nga tayo sa DOST FIVOX sa Quezon City para i-monitor ang mga naging epekto ng lindol kaninang umaga. Kaninang umaga nga around 7:37, naramdaman po ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Halos 19 po ang namatay dyan at 134 ang injured. Ang epicenter po niyan ay sa Maasim, Sarangani. Naramdaman din po ang intensity 7 dyan po sa may areas ng General Santos City. Affected areas po ng mga lindol na yan ay umabot pa sa hanggang regions 9, 11, 12 at BARMM. Naramdaman din po ang lindol sa ibang parte ng Mindanao, maging sa ilang bahagi ng Visayas. Sa ngayon, may naitalang 138 aftershocks na nararamdaman pa after po ng lindol. May na-record naman tsunami waves sa mga sumusunod na lugar. Kanina po sa Maasim, Sarangani, around 7:42 a.m. Diyan din po sa Kiamba, sa may Sarangani, 7:44 naman po ng umaga. Sa Calamansig, Sultan Kudarat, meron din po tayong na-record dyan. Sa Mati, Davao Oriental, at umabot pa nga yan sa Zamboanga City at sa ilang areas ng Tandag City sa may Surigao del Sur. Umabot sa pinakamataas na level na 1 meter o 3 talampakan ang na-monitor na tsunami natin dyan po sa may Sultan Kudarat, sa may Sarangani. Ramdaman din po ang maliliit na tsunami waves sa ilang bahagi ng Indonesia at Malaysia. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay nagdulot sa paggalaw ng tinatawag nating Cotabato Trench. Ito rin po ang responsable sa 1976 Moro Gulf earthquake na nagdulot ng malawakang tsunami at nagdulot din po ng maraming pinsala. Active po ang Cotabato Trench, maraming maliliit na earthquakes po ang naitatala dyan. Mula January hanggang May, nagkaroon po ng seismic swarm o paggalaw ng lupa ng madalas at naramdaman po yan sa Sultan Kudarat. Noong 2002, nagdulot din ito ng magnitude 6.8 na lindol na nag-generate din po ng tsunami. Dahil nga sa patuloy pong paggalaw ng lupa nitong ating aftershocks, para po sa mga kapatid natin dyan sa Mindanao, ang dapat po natin gawin, wag po tayong agad magpanik, wag po munang pumasok o bumalik sa mga nasirang bahay o building dahil medyo unstable pa po yan. Huwag din po tayong lumapit sa mga high-rise building, maging alerto po tayo sa aftershocks at parati pong makinig sa mga warnings mula sa mga ahensya, lalong-lalo na tungkol sa banta ng tsunami. Yes, Jiggy? At Alvin, napakalawak pala nung mismong sakop nito. No? May iba bang advice o kumbaga payo itong ating mga otoridad para sa kaligtasan ng mga naapektuhan ng lindol? Yes, Jiggy, yung aftershocks natin is magpapatuloy pa yan, Jiggy, dahil nga ang lindol natin, exponential po ang pagbabawas ng aftershocks yan. Halimbawa, nangyari yung lindol kaninang umaga, meron tayong maraming aftershocks, mga around 300. Napakarami po niyan after nung unang nating lindol niyan. So,
pabawas pa po ng pabawas yan, pero madalas pa rin pong mangyayari. Kaya doble ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na po doon sa mga affected areas, lalong-lalo na po yung mga damages ng bahay natin. May mga small cracks na po yan na hindi natin nakikita. Dapat maging aware tayo dyan at huwag mo muna tayo bumalik doon sa mga areas na napinsala mismo ng lindol. At yung tsunami warnings naman natin, usually after po ng lindol is na itatala naman agad yan. Pero after po makadaan yan is halos tinatanggal na din agad yung ating tsunami warning. So, pababa ng pababa yung magnitude ng lindol natin after po. Yung magnitude ng ating aftershocks, mas maliit po yan kumpara dun sa ating pinaka-main na lindol. Pero again, if ever umaabot pa rin po yan sa mga magnitude 4 at 5, so delikado pa rin po yan, especially dun po sa mga nayanig na or yung may mga unstable na establishment. Kaya mag-ingat pa rin po tayo dyan. Yes, Jiggy? Yan pong ulat ni Alvin Pura live mula sa FIVOX. Tumangging sumagot ang House Prosecution Panel sa tugon ni Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment. Sa sinumiting manifestation ng prosecutor sa Senado, ginitilang hindi naman kasi direktang nag-reply si VP Sara sa mga paratang laban sa kanya. Sa halip, ang ginawa raw ng bise ay isang akbang para may basura muli ang kanyang impeachment case. Umaasa naman ang prosecutors na itutuloy ng Senate Impeachment Court ang unang araw ng paglilitis sa July 6 sa kabilayan ng agawan ng liderato sa Senado. Tinututulan din ni Lead Prosecutor Jervil Luistro ang hiling ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na isang ad interim admin setup. Sa ilalim nito, ia-adapt ang dual signatory o joint certification ng dalawang kasalukuyang opisyal ng Senado. Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides, no? Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership. Susunod, si Senator Win Gatchalian at Risa Ontiveros ginawan ng love team ng netizens. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakapit na sa Bulacan Provincial Jail ang kontratisang si Curly Discaya na naharap sa kasong may kinalaman sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, may hiwalay bang selda na nakalaan para kay Curly Discaya? Jiggy, mananatili sa ordinaryong piitan itong kontraktor na si Curly Discaya at kakain din ng kaparehong pagkain na katulad sa iba pa mga person deprived of liberty o PDL. Pero alam mo, bago ihatid sa Bulacan Provincial Jail, napansin namin na may suot na arm support itong si Discaya paglabas mula sa Senate Detention Facility. Maybe because ito yung epekto ng naging medical procedure niya a month ago. And then afterwards, meron siyang kinausap sa cellphone ng sandali at pinagpalit na siya ng damit ng gaya nga sa PDL at saka nga ibinyahe na or sinakay na sa sasakyan. Ang kaibahan lang, kapansin-pansin din na wala siya at hindi na talaga sinuotan ng posas. Paliwanag ng PNP-CIDG, hindi raw kasi kakasya yung posas at mahihirapan lang din si Discaya dahil nga sa kanyang injury. Inaresto si Discaya para sa kasong malversation of public funds na may kaugnayan sa maanumalya o sa flood control scandal. May dalawa pang dating tauhan din ng DPWH ang kasama ni Discaya na ikinulong dito nga sa Bulacan Provincial Jail. Personal pa nga pumunta si DILG Secretary John Vic Remulla sa Malolos kanina para nga makita yung kondisyon ni Discaya. Paninindigan ng kalihim, pantay-pantay lang daw ang magiging trato sa lahat ng mga inaresto. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Meron kasi mga reports na dahil marami silang ka-deal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. At Mon, may payag na ba si Discaya kaugnay ng kanyang pagkakakulong?
Actually, Jiggy, sandali ko mismong nakausap si Diskaya bago siya dalhin papasok sa loob ng Bulacan Provincial Jail. At ang sinasabi niya, tingin niya, panggigipit daw ang ginawa sa kanyang pag-aresto at pagpapakulong. Marami pa naman daw sana siyang handang ikanta na sangkot din dito nga sa flood control scandal. Narito yung panayam ko kay Diskaya. May handa ka daw pangalanan ng 150 pa? Giveaway pa tayo, sir. Sino-sino yung mga yun? Sa tamang panahon po. Pero may mga kongresista, politiko. Ayon naman sa kanyang abogado, Jiggy, hindi raw nila hihilingin na maisailalim pa sa hospital arrest itong si Diskaya. Pero kahit walang piyansa ang kasong malversation, maghahain pa rin daw sila ng petition for bail bilang isang bahagi ng kanilang legal remedy. Nagpaliwanag naman ang abogado ni Diskaya kung bakit hindi pa kasi pinangalanan noon ang mga umano'y sangkot pala dito nga sa anomalya sa mga nauna ng pagdinig. Narito ang kanyang pahayag. Ang sabi niya sa akin, biglaan kasi yun Kumbaga, day before the hearing, siyempre, normal lang sa tao yun na ma-disarray yung focus niya. Hindi niya ma-recall, pero nung habang almost 9 months na sa Senate Detention Facility, isa-isa na-recall niya lahat kung sino yung yun. At Mon, bukod kay Curly Diskaya at dun sa nabanggit mo dalawang taga DPWH, meron pa bang ibang pinaaresto kaugnay pa rin sa flood control? Meron. Actually, sa katunayan, 11 ang mga pinaka-pinapaaresto ng Malolos Regional Trial Court Branch 20 kaugnay nga sa kasong malversation na may kinalaman sa flood control scandal. Kabilang dyan, yung mag-asawang Diskaya at yung dalawa pa na dating tauhan din ng DPWH naman ay nananatiling at large. Kumbaga, 9 ang nasa custody na ngayon ng pamahalaan habang 2 ang pinaghahanap pa ng mga otoridad kaya babala ng PNP-CIDG may lead na raw sila sa kinaroroonan ng mga ito. Pakinggan natin ang kanilang sinabi tungkol dyan. Mas maganda pa na sumuko na lang din kayo dahil alam niyo naman yung galit ng taong bayan doon sa nangyaring if indeed there was ghost projects. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa TV5 Media Center. Pahabol mga kapatid, tila may panibagong love team na nabuo sa Senado. Yan ang tambalang Winry ni na Senator Win Gatchalian at Risa Ontiveros. Nagpakilig online ang ilang video edits sa mga netizen kung saan magkausap ang dalawa sa Senado at nilalagyan ng nakakakilig na background music. Meron pang ang binuong fan page ang love team sa X na kasalukuyang may halos 3,000 followers. Wala pang pahayag dyan si Ontiveros pero nang matanong naman si Gatchalian, aminado siyang nakakakilig ang tambalang ginagawa ng ilang netizens. May tuturing daw niya itong isang karangalan. Well, nakakakilig at of course para sa akin malaking karangalan. Si Senator Risa, isa sa pinaka-hardworking, napakasipag, matapang, magaling na senador natin at very serious sa trabaho. Kaya it's very, para sa akin, sa honor to be associated with her. Single naman ata si Sen Win. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abang niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.